Breaking news mga kabayan, ipinapakita ng mga satellite image ang pagdami ng puwersang militar ng Russia malapit sa hangganan ng Finland. Pangalawa sa ating mga balita, isa pang satellite images ang nagpakita ng pagdami ng mga US bombers habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Pangatlo sa ating mga balita, isang full-blown na digmaan sa pagitan ng India at Pakistan ang maaaring mangyari. At ito ang magiging kauna-unahang labanan sa kasaysayan ng dalawang bansa na parehong may nuclear arms. At panghuli sa ating mga balita, isang pagsisiwalat ang ibinunyag ng India tungkol sa mga kagamitang pangdigma ng China. Sa gitna ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng India at Pakistan, ating alamin ang pagsisiwalat na ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinakita ng mga satellite images ang makabuluhang bagong aktibidad ng militar ng Russia malapit sa silangang hangganan ng Finland, kung saan iniulat ng mga analyst ang pagdami ng mga pasilidad para sa mga troops, pagpapadala ng mga eroplano at pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga pangunahing military base. Ang mga imahe na nakuha ng Swedish broadcaster na SVT mula sa Planet Labs ay nagpapakita ng aktibidad sa 4 na lokasyon: Kamenka sa Karelian Isthmus, Petrozavodsk, Severomorsk 2 at Olenia. Ipinapakita ng mga natuklasan na pinalalakas ng Russia ang kanilang militar sa rehiyon matapos sumali ang Finland at Sweden sa NATO. Sa Kamenka, na 60 km lamang mula sa hangganan ng Finland, higit sa 130th ng militar ang itinayo simula noong February 2025. Ang lugar na dati hindi pa napapaunlad noong 2022, ngunit ngayon ay kaya ng tumanggap ng hanggang 2,000 na sundalo, ayon sa SVT. Inilarawan ni Emil Castehelmi, isang military analyst, ang mga pagbabago bilang mga palatandaan ng lumalaking aktibidad at isang naantalang implementasyon ng mga hakbang na ipinangako ng Russia pagkatapos ng pagpapalawak ng NATO. Sa Petrozavodsk, na mga 175 km mula sa hangganan, 3 malalaking storage hall ang itinayo. Bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 50 armored na sasakyan. Isang pang pasilidad ang kasalukuyang itinayo noong Abril 2025. Naniniwala ang mga analyst na ang mga bagong istruktura ay maaaring nilalayon na itago ang bilang ng mga sasakyang militar na nakaistasyon dito. Sa hilaga ng Arctic Circle, ang Severomorsk 2, isang dating hindi ginagamit na airbase, ay nire-renovate. Ipinapakita ng mga satellite image ang maraming helicopter na nakapark sa base. Ayon sa mga analyst, ang layunin nito ay ang ibalik ang mga runway para sa mga fixed wing na sasakyang panghimpapawid na pangmilitar. Samantala, sa iba pang mga balita, bagong satellite image ang nagpakita na nagpadala ang US ng 2 karagdagang B-52 bombers sa kanilang Diego Garcia Air Base sa Indian Ocean, na nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Washington sa malalayong pag-atake malapit sa Iran, habang nagpapatuloy ang tensyon kahit na may mga bagong round ng nuclear talks. Nag-abot ang Newsweek ng request sa US Central Command at sa Ministry ng Foreign Affairs ng Iran para sa komento. Ipinapakita ng mga imahe ang makabuluhang pagpapalawak ng presensya ng militar ng US sa estratehikong airbase sa Indian Ocean, kasabay ng tumataas na tensyon sa Tehran tungkol sa mga ambisyon nito sa nuklear. Ito ay nagpapalakas ng mga hinala na maaaring naghahanda ang Estados Unidos para sa isang atake sa Iran kung mabibigo ang diplomasya. Habang nagpahayag si President Donald Trump ng kagustuhang magkaroon ng isang mapayapang resolusyon sa nuklear na issue ng Iran, binalaan din niya na ang aksyon militar ay nananatiling isang opsyon, habang ang Iran naman ay nagbanta ng pag-atake sa mga target ng US sa rehiyon kung sakaling magkaroon ng anumang atake. 2 pang B-52 bombers ang ipinadala sa Diego Garcia, ayon sa satellite image na ibinahagi ng open source intelligence researcher na si MT Anderson sa X.
isang araw pagkatapos niyang makita ang unang dalawang B-52 bombers. Dahil dito, umabot na sa 10 ang bilang ng mga bombers sa base, kabilang ang 4 na B-52 bombers at 6 na B-2 stealth bombers ayon sa Reuters. Ang B-52H Stratofortress ay isang long-range bomber na may kakayahang magdala ng mga nuclear at precision-guided weapons, pati na rin ng malawak na maritime surveillance. Kilala ito sa kanyang pangunahing papel sa Operation Desert Storm noong 1991 laban sa Iraq, ayon sa website ng US Air Force. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Pakistan na inatake nito ang maraming military base ng India sa madaling araw ng Sabado, May 10, matapos mag-claim ang India na naglunsad sila ng mga missile laban sa 3 base ng Pakistan na nagmarka ng isang matinding pagtaas ng tensyon sa kanilang relasyon habang lumalapit ang dalawang bansa sa isang ganap na digmaan. Ang matagal ng alitan, lalo na sa pinagtatalunang rehiyon ng Kashmir, ay nauwi sa muling labanan matapos ang nakamamatay na atake sa Pahalgam noong April 22 sa Kashmir na nasa ilalim ng pamamahala ng India, kung saan 25 na turista at isang lokal na gabay ang napatay sa isang armadong grupo. Inakusahan ng India ang Pakistan sa atake. Itinanggi naman ito ng Islamabad. Simula noon, nagpatuloy ang mga hakbang na may kapalit na hakbang mula sa magkabilang panig na nagsimula sa mga hakbang na diplomatikong ngunit mabilis na naging isang aerial na labanan. Habang parehong nagpapataas ng mga shelling at missile attacks at mukhang papalapit sa isang ganap na digmaan, isang hindi pangkaraniwang sitwasyon ang tumitingin hindi lamang sa 1.6 bilyong tao ng India at Pakistan kundi sa buong mundo. Ang isang digmaang ganap sa pagitan nila ay magiging kauna-unahang digmaan sa pagitan ng dalawang nuclear-armed na bansa. Idiotic kung magsasagawa ng nuclear attack ang alinmang panig. Mababa ang posibilidad na gamitin ang nuclear weapons, ngunit hindi ibig sabihin nito na imposible, sabi ni Dan Smith, direktor ng Stockholm International Peace Research Institute sa Al Jazeera. Panghuli sa ating mga balita ngayon, sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, muling nabuksan ng usapin tungkol sa kalidad at kakayahan ng mga kagamitang pandigma ng dalawang bansa, lalo na ng mga armas na galing sa China. Sa video na ito, tinatalakay kung paanong nabunyag ang kahinaan ng mga Chinese weapons na ginagamit ng Pakistan matapos silang hindi maprotektahan ng mga ito laban sa airstrikes ng India. Bagamat halos 70% ng military equipment ng Pakistan ay mula sa China, tila hindi ito sapat upang bigyang lakas ang kanilang depensa. Ang layunin ng video ay ipakita na sa kabila ng mala high-tech na imahen ng Chinese military, marami pa rin itong kakulangan sa kalidad, karanasan at kredibilidad na ngayon ay unti-unting lumalabas sa aktwal na labanan. Matapos ang serye ng tensyon sa hangganan, isinagawa ng India ang isang matagumpay na airstrike laban sa ilang military base ng Pakistan. Ang mga target na ito ay pawang estratehikong pasilidad kung saan naroon ang ilang mataas na opisyal ng militar ng Pakistan. Lubos ang gulat ng mga general ng Pakistan dahil inaasahan nilang maprotektahan sila ng mga air defense system na gawa sa China. Ngunit sa halip na depensa, wala ni isa sa Chinese system ang gumana upang hadlangan ang pag-atake. Mas lalong naging kontrobersyal ang insidente nang lumabas ang ulat na 2 Pakistani JF-17 fighter jets na gawa sa China at 1 F-16 ay naitabla o naitaboy ng Indian Air Force. Ang insidenteng ito ay naging malinaw na indikasyon ng limitadong kakayahan ng mga armas na galing sa China at nagdulot ito ng maraming tanong tungkol sa pagiging epektibo ng mga ito sa tunay na labanan. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing panimulang punto sa mas malalim na pagbusisi sa kalidad ng Chinese military technology. Matapos mapahiya ang mga sandatahang lakas ng Pakistan sa ginawang pag-atake ng India, agad namang kumilos ang China sa pamamagitan ng isang organisadong misinformation campaign. Kumalat online ang mga pekeng ulat at larawan na nagpapakitang di umano'y nakapagpabagsak ang Pakistan ng isang Indian jet gamit ng mga missile mula sa China. Gayunpaman, mabilis na napatunayang peke ang mga larawang ito. Ginamitan ng cloning o photoshopping na makikita sa paulit-ulit na pattern at hindi pantay-pantay na liwanag ng imahe. Ayon sa pagsusuri, hindi Pakistan ang gumawa ng pekeng larawan,
kundi ang China mismo. Layunin ng propaganda na linisin ang pangalan ng mga armas na galing sa China at pahusayin ang imahe ng kanilang teknolohiya sa gitna ng lumalaking pagdududa. Hindi nagtagal, napansin na matapos lumabas ang pekeng larawan, tumaas ng halos 17% ang halaga ng stock ng Chinese Defense Company na gumagawa ng nasabing armas. Nakatumbas ng milyon-milyong US dollars sa merkado. Hindi lang dito nagtapos ang kampanya, maging ang Global Times, isang pangunahing pahayagan sa China na pagmamay-ari ng Chinese Communist Party, ay naglabas ng balita na di umano'y muling nakapagpabagsak ng Indian jet ang Pakistan gamit ng Chinese weapons. Ngunit gaya ng nauna, wala ring inilabas na ebidensya ng pahayagan at agad itong pinabulaanan ng Indian Embassy sa China. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ng China ang media at social platforms upang linlangin ng publiko at pagtakpan ang kahinaan ng kanilang armas. Sa halip na harapin ang katotohanan, mas pinili ng CCP na baluktutin ito upang mapanatili ang kanilang reputasyon. Isang taktika na tila paulit-ulit nilang ginagamit sa tuwing nalalantad ang kanilang kahinaan. Sa kabila ng agresibong propaganda ng China tungkol sa pagiging moderno at makapangyarihan ng kanilang People's Liberation Army, marami ang naniniwala na ang kanilang sandatahang lakas ay kulang sa tunay na kalidad. Ayon kay Chuck Fari, isang dating Navy SEAL, ang PLA ay tila isang Timu Army, kagaya ng mga murang produkto sa online shopping platforms na maganda lang sa itsura, ngunit madaling masira sa aktwal na paggamit. Ang sandatahang lakas ng China ay tila binuo para magpakitang gilas sa propaganda, ngunit sa ilalim nito ay may mga seryosong suliranin. Kabilang dito ang kakulangan sa karanasan sa aktwal na labanan, teknolohiyang hindi pa lubos na nasusubok, at isang command structure na balot ng bureaucracy at kontrol ng Chinese Communist Party. Malaki rin ang epekto ng political na indoctrination sa kanilang mga sundalo na mas inuuna ang katapatan sa partido kaysa sa kahusayan sa digmaan. Bukod dito, laganap ang korupsyon sa loob ng kanilang defense industry. Maraming kagamitan ang mukhang makabago sa papel, ngunit may problema sa performance at reliability. Paging ang kanilang mga piloto at sundalo ay kulang sa sapat na training at aktwal na combat experience, kaya't mahirap silang ituring na handa sa totoong labanan. Itinuturing ng China ang kanilang People's Liberation Army Air Force bilang isa sa mga pangunahing haligi ng kanilang militar na kayang hamunin ang dominasyon ng Estados Unidos sa himpapawid. Sa unang tingin, makikita ang paggamit ng mga makabagong kagamitan tulad ng Z-20 helicopter, HJ-12 anti-tank missile, Type 99A main battle tank at Type 15 light tank. Subalit, kapag sinuri ng mas malalim, lumilitaw ang seryosong kakulangan sa kalidad, kahandaan at karanasan ng kanilang hukbong panlupa. Ang Z-20 na halos kopya ng American Black Hawk ay idinisenyo para sa mobility sa mga lugar tulad ng Taiwan o kabundukan sa Himalayas. Bagamat moderno sa itsura, nananatiling tanong ang tibay at performance nito sa aktwal na operasyon. Ang HJ-12 ay may kakayahan na sirain ang mga armored vehicles ng kalaban, ngunit hindi pa ito nasusubok sa tunay na labanan. Ang Type 99A na sinasabing katapat ng mga naunang modelo ng M1 Abrams ay may firepower ngunit mabagal ang fire control system at may problema sa autoloader na inilarawan pa bilang death trap sa mga training exercises. Hindi sapat sa head-on confrontation laban sa mas mabibigat na tangke ng kalaban. Bukod dito, maraming mga export version ng Chinese armored vehicles ang naiulat na madaling masira. Isang indikasyon ng mababa o hindi pantay na quality control sa kanilang industriya ng armas. Sa aspeto ng infantry, ang pangunahing sandata ng Chinese soldier na QBZ-95 ay may disenyong maraming sundalo ang itinuturing na hindi praktikal. Ang pinalit na QBZ-191 ay nagsisimula pa lang ipamahagi, ngunit ang madalas na pagpapalit ng modelo ay nagdudulot ng kalituhan sa pagsasanay. Samantalang ang mga kagamitan ng isang Chinese soldier ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1,500 to 2,000 US dollars. Ang isang American soldier ay may gear na aabot sa 17,000 to 20,000 US dollars.
na nagbibigay ng malaking agwat sa night vision, armor at communication capabilities. Ang pinakamalaking problema ng PLA Ground Forces ay ang mismong sistema ng kanilang pagsasanay. Sa halip na tumutok sa taktikal na kahusayan at modernong combat training, 20 to 30% ng oras ng mga sundalo ay inilalaan sa political indoctrination, gaya ng pagbabasa ng Communist Party slogans. Dahil dito, kulang sila sa kasanayan sa small unit tactics, combined arms operations at urban warfare, mga aspeto na pinagsanayan na ng mga sundalo ng Estados Unidos sa mga digmaan sa Iraq at Afghanistan. Sa himpapawid, ang mga piloto ng US Air Force ay may average na 200 hanggang 300 flight hours kada taon, habang ang mga piloto ng China ay umaabot lamang sa 100 hours, kadalasan pa ay sa luma o hindi realistiko ang simulators. Sa mga dogfight o high-speed strike missions, malaking bentahe ang mas malawak na karanasan ng mga Amerikanong piloto. Pagdating sa infantry gear, malayo rin ang agwat. Ang isang American soldier ay may night vision goggles, advanced communication systems at high-grade body armor, na lahat ay nagbibigay ng kalamangan sa gabi at sa masalimot na sitwasyon sa labanan. Samantala, ang mga sundalo ng China ay may limitadong proteksyon at mas simpleng kagamitan na hindi sapat upang makipagsabayan sa high-tech battlefield ng kasalukuyang panahon. Ang pagsasanay ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba. Ang mga troops ng Estados Unidos ay regular na sumasailalim sa realistic combat simulations, joint operations at malalawak na military exercises kasama ang mga kaalyado sa NATO. Tinuturuan silang maging flexible, magdesisyon sa ilalim ng pressure at umangkop sa pabago-bagong kalaban. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ng China ay sinanay na sumunod lamang sa utos, na hindi ideal sa gulo at kalituhan ng modernong digmaan. Ang command structure ng Estados Unidos ay mas decentralized, na nagbibigay ng kalayaan sa mga opisyal sa mas mababang antas upang magdesisyon base sa sitwasyon. Ang PLA naman ay masyadong nakatali sa utos ng Communist Party na humahad lang sa mabilis at epektibong pagtugon sa labanan. Sa kabuuan, habang mabilis ang modernisasyon ng militar ng China, ang Estados Unidos ay may matatag na kombinasyon ng teknolohiya, karanasan at kahusayan sa pagsasanay. Isang malaking dahilan kung bakit nananatiling superior ang kanilang sandatahang lakas sa kasalukuyang pandaigdigang antas. Sa kabila ng makintab na imahe na ipinapakita ng China tungkol sa kanilang sandatahang lakas, malinaw na may malalalim na kahinaan sa loob ng kanilang militar. Mula sa mga misyon sa himpapawid, karagatan at kalupaan, paulit-ulit na lumalabas ang mga problema sa kalidad, kakulangan sa karanasan, at labis na pagkontrol ng ideolohiya sa kanilang troops. Ang insidente sa pagitan ng India at Pakistan ay nagsilbing babala kung paanong ang mga sandatang gawa sa China ay maaaring hindi maaasahan sa oras ng tunay na digmaan.